Welcome to Donmar TV News Channel. Acting Presidential Spokesperson and Cabinet Secretary Carlo Nograles made a clarification about a video clip of President Rodrigo Duterte being shared and utilized by some against the administration of COVID-19 vaccine booster shots. The President made the statement on September 30, 2021. Tama na yung dalawang doses. Huwag ninyong sobrahan. Delikado. At alam mo, when you do that in multiple, hindi ka magsabi ng totoo, you deprive your countrymen, the others na hindi pa, sa isang bakuna na maibigay doon sa kapwa mo tao. Ganon yan eh. Pag masyado kayo, na mayroong iba, may second, third, fourth, fifth, hindi naman kailangan. And it does not add really to the full protection of your body. You can even get contaminated again. The palace officials said the statement was made when around 21 million Filipinos were fully vaccinated and the government's priority was to increase the vaccination rate. It was also during this time when booster shots were not yet approved. Secretary Nograles reiterated the situation today is now greatly different because we have ample supplies of vaccine and a substantial percentage of the population was already fully vaccinated. The Food and Drug Administration has also approved the use of booster doses for all fully vaccinated. He added there is a clear evidence that COVID-19 booster shots provide additional protection against the virus. The palace called on the public to refrain from sharing disinformation that will endanger the lives of fellow Filipinos and will compromise the efforts to contain COVID-19. Based on the recent report of the government, 57.2 million Filipinos have already received complete dose, while 6.2 million have already been boosted. Commission on Elections Printing Committee Vice Chairperson Attorney Helen Aguila Flores disclosed that the printing of ballots for the May 9, 2022 national and local elections is proceeding earlier compared to the previous elections. Even former COMELEC Commissioner Attorney Louis Guia said it is proceeding earlier than 2016 and 2019 elections. Thus, the poll body is optimistic to finish the ballots printing on time despite the current COVID-19 constraints. The agency also prepared contingencies in case of possible problem, such as setbacks in the printing machine. Yesterday, we started the printing of the AES ballots for the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. We are happy that we started in the second half of January, much earlier than in 2019, when the printing started sometime in February. We are hoping that with this early start or timely start, we could have a buffer period for possible contingencies. Last Friday, the COMELEC has started the printing of manual ballots for the local absentee voting. It was followed by the ballots for the overseas voting. Meanwhile, for the local voting, the printing of the over 2.5 million ballots for the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao began yesterday. The printing of the official ballots is now ongoing. Actually, we are already more or less into our fourth day today because on January 20, we already successfully started the printing of the local absentee ballots. William, the poll body targets to print over 67.4 million ballots for the 2022 polls. The last week of the printing of ballots will be on April 12 to 21, 2022, a week before the local absentee voting begin on April 27 to 29. Yung laman ng International Tribunal decision. Okay? Ang focus ni Lenny sa sagot niya ay harangin ang militarisasyon. Harangin daw ang militarisasyon. Sa desisyon ng Permanent Court ng South China Sea Tribunal na binuo sa ilalim ng Permanent Court of Arbitration sa Dahig na kung saan ako ay tumira for about 8 years, hindi militarisasyon ang laman. Hindi again sa militarisasyon
ang laman ng International Tribunal decision. Wala doon tungkol sa militarisasyon. So, hindi ito naintindihan ni Leni Robredo. Kasi baka hindi kasi niya binasa yung desisyon. Diba? Kayong mga politiko, bago nyo sabihin na ipatutupad nyo yung desisyon ng isang international tribunal, sana alam ninyo yung desisyon. Si Leni, semplang. Again, semplang. Wala siyang alam. Kasi nga, wala about militarization sa South China Sea arbitration decision. Wala. Okay. Yung Coalition of Nations ni Leni, sabi niya, para lang malabanan ang militarisasyon. So, wala rin ito parang, paano mo lalabanan yung militarisasyon? Anong silbi ng Coalition of Nations? Diba? Anong gagawin niya? Magre-release lang ba ito ng statement? Ano ba to? Meeting lang ba to? Magsasama-sama lang ba sila para mga tambay sa tindahan ni Aling Nena? Or itong coalition ba ito ay isang magiging organization, isang multi-governmental organization na gagamitin upang i-counter yung power ng China. And specifically, kay Leni is yung military power. Okay, sabihin na natin na, okay, gawin natin tong Coalition of Nations. Ang unang tanong dyan is, sino ang mangungunang gagawa ng Coalition of Nations? Pilipinas ba? According to Leni, parang Pilipinas kasi i-leverage daw yung decision para makabuo ng Coalition of Nations. Okay. Pero, ang ano doon ni Leni, sa mga decision po kasi ng mga international courts, ang decision doon ay applicable lang doon sa dalawang party involved. Nandun sa dalawang party involved. So, bakit ka magsasama ng iba? Hindi naman sila kaparty nun. So, kahit ang gusto mong gawin, hahanap ka ng kakampi. Kaya ka gagawa ng Coalition of Nations. So, ibig sabihin, ikaw ang mangunguna. Pilipinas ang mangunguna sa pagbuo ng Coalition of Nations. Ngayon, sa pagbubuo ng Coalition of Nations, kailangan nito ng pondo. So, sino mapopondo ng Coalition of Nations? Pilipinas ba? Sige nga, sino magpopondo ng Coalition of Nations? Yung mga kakamping na nanonood dito, Pilipinas? Alam nyo ba kung magkano ang magpondo ng isang koalisyon? Diba? Bakit nagtayo ng China ng structure? Pwede rin ba tayong magtayo? Nagtayo na rin naman tayo ng structure. Nagtayo rin tayo ng structure. Nauna pa nga tayo sa China sa Pag-asa Island. Nung panahon ni Marcos, nagtayo rin naman ng structures ang Vietnam. Everyone na nag-aagawan dyan sa South China Sea, nagtayo na rin ng structure. Ang Malaysia, may structure na rin. So, itong kasi ganito yung ginagawa sa inyo ng mainstream media. Ginagawa kayong ang ginagawa sa inyo ng Philippine mainstream media, is ang ginagawang impression sa inyo ng mainstream media, ngayon lang nangyayari ito. Na parang, ganito kasi ang narrative na parang, may lupa ang Pilipinas, biglang dumating ang China at inagaw. Hindi po ganon ang storya ng South China Sea conflict. Ang Pilipinas po, hindi naman Pilipinas ang pinaka-late, kasi Malaysia and Brunei yung pinaka-late. Ang una pong nag-away dyan, okay? Kasi dati kasi, wala naman talagang away dyan sa South China Sea. Diba? Ngayon may mga nangyaring changes sa mundo na naging relevant ngayon yung konsepto ng territory. Ngayon yung konsepto ng territory na extend sa tubig. Diba? Ang weird nga kasi territory means terra and terra means land. So na-extend to sa tubig, ganyan. Ngayon, dahil ito sa mga bagong konsepto na ito, okay, at yung mga actions noon ng mga Europeans, gusto na ngayon nilang i-extend ang kanilang territory or magkaroon territorial expansion dito sa South China Sea. So, unang-unang nag-aaway dyan sa South China Sea ay China and France. China and France. Tapos biglang dumating ang Japan. Okay, dumating ang Japan na sinakop niya yung Spratlys during World War II or on the road to World War II. Okay? So, syempre nag-object ang France. Ngayon, after World War II, nagkaroon ng period na tinatawag na decolonization. Ang Vietnam, umalis na ng Vietnam. Ang Japan, of course, nawala yung Japan kasi natalo sila, di ba? Ngayon,
ang France umalis ng Vietnam, dinecolonize nila, 'di ba? Nagkaroon ng independence ang Vietnam from France. Ngayon yung claim, okay, yung claim ng France, okay, ng claim ng France minana ng Vietnam. Okay? So ngayon, ang nag-away na ngayon, China and Vietnam. Okay? Ngayon, nung panahon ni McCoy, kasi nga kailangan ng oil ng Pilipinas, nakisali siya diyan. 'Di ba? Nakisali siya diyan sa Spratlys na gulo. Tapos tayo nga unang-unang nagtayo diyan ng isa tayo sa mga unang-unang nagtayo ng military structures. Wala pang ginagawa ng China noon kasi ang China noon busy sa kanilang internal issues. Hanggang ayun na of course lahat kayo may claim at ang pinaka-effective na gagawin ninyo para ma-solidify ninyo ang inyong territorial claim is to occupy. So, paano ka makakapagbuo ngayon ng coalition? Wala kang pera, Pilipinas, mangunguna, magpopondo. Okay. Ikalawa, para makabuo ka ng coalition laban sa isang bansa, kailangan maibibigay ka. 'Di ba? Kailangan masasatisfy mo yung interest nila sa coalition na yon. Sabi ni Lenny, ito daw ang coalition daw, ang purpose is labanan ng militarisasyon. Ang tanong, anong militarisasyon sa South China Sea ang lalabanan mo? Lahat naman dyan, ang South China Sea matagal na yung na-militarize. Wala pang Pilipinas, na-militarize na yung South China Sea. Diba? The militarization ng South China Sea, nagsimula pa yan, 19th century. Yang nagpunta dyan yung mga colonizers. Diba? Yung mga European colonizers. Kaya nga nagkaroon ng Opium War dahil nga sobrang na-militarize na yung South China Sea noon. Tapos, nagkaroon ng, of course, pumasok yung Japanese militarization, Vietnamese militarization, Philippine militarization, of course, the American militarization. So, kung yung coalition na iniisip ni Lenny ay lalabanan ng militarization, lalabanan ba nito ang lahat ng klase ng militarization sa South China Sea? O yung isang uri, o yung militarization lang ng China? Parang labo. So, ang gusto mo lang gawin sa Coalition of Nations, tanggalin yung presensya ng China sa South China Sea. But is that a realistic scenario? Of course, it is not a realistic scenario. Kasi, ang ekonomiya ng China, parang a huge part ng kanilang ekonomiya ay nakadepende sa maritime trade. At ang napakalaking volume ng maritime trade na yon ay dumadaan sa South China Sea. So, importanteng trade route or route ang South China Sea sa kanila. Ngayon, kung ikaw ay China at importanteng trade route ang South China Sea sa'yo, aalis ka ba? Let's just be realistic. Aalis ka ba? Malamang hindi. So dahil hindi sila aalis, lalaban sila sa gusto mong mangyari. So yung ang agenda mo na labanan yung militarization, imbis na ma-demilitarize ang South China Sea, lalo pa itong mamimilitarize at lalo pang lalala ang tensyon at at ang magiging risk nito ay magkakaroon pa ng gera. 'Di ba?